Pang ni Hainan, sumusobra na yan si Melinda. Hindi lang niya tayo gustong tapatan. Gusto niya tayong pabagsakin. Lanchisun, tagem-tang tiokip. Pero Papa, pati ba naman produkto natin kailangang kompetensyahin pa rin niya? Ano bang problema dito? Kung gusto niya makipag-compete, let her. Malakas ang loob niya. Dahil malakas ang kapit niya. Ako, binanatan ko siya sa business horizon. Sa palagay mo ba may epekto yun, ha? Makapalang mukha ng Melindang yan. Pero alam natin ang weak side niya. Ikaw, Steph, you have to reach out to her. Pagkatapos ko siya i-disown? We have to play it smart. Kailangan laruin natin siya. Ako, I've been reaching out to her. Nakikipag-text ako sa kanya. Ako rin. Tama ba itong naririnig ko? Hindi naman kami mababawi hanggat hindi kami nagpapabawi. Paano itong dalawang kapatid mo, ha? Hoy kayo, makinig kayo sa akin. Yung walang yang inanyong yan, pinabayaan kayo. Iniwan kayo. Sinakripisyo ko ang buhay ko. Hindi ako nakapag-asawa para maalagaan kayo. Anak, tungkol sa nangyari sa Ma, lunch. okay lang yun. Wala yun. You always say that. Ma, Gua Jose. Halos buong araw hindi ka lumabas ng kwarto mo. Hindi mo ako sinamahan mag-dinner o kaya mag-breakfast. Pagod lang ako, Ma. Besides, it's a weekend. Masarap magpahinga, matulog. Nandun po yung mga bata sa labas, Mr. and Mrs. Tan, at yung mga baby naman po nandun sa kwarto. Mas gusto namin malaki-laki na, sister. Oo nga po, sista. Sana yung hindi naalagain. Nang mamatay ang unang kumupkop sa mama, sa bahay ampunan ng kinabagsakan niya. Kung hindi likas kay mama ang tapang, siguro kahit sa murang edad, baka hindi na niya kinayang pinagdaanan niya. Ano pangalan mo? Di siya Mimia. Jianfeng. Tinanggap at inaruga nila si mama na parang tunay nilang anak. Naging masaya siya sa piling nila. Nagbago lang ang lahat ng mahulog ang loob niya sa isang purong Pilipino, ang aking ama. Jinpeng niyo ko boy ah? Hopa. Dala na siguro ng kapusukan ng pagkabata o siguro nga ng tunay na pagmamahal. Hindi nagpapigil sina mama at papa. Nagtanan, nagpakasal, nagsama, at biniyayaan ng buhay ang kanilang pagsasama. Ako yun. Isa sa mga natutunan ko kay mama, kahit gaano kahirap ang buhay, laging may sarap, may saya kahit mula lang sa mga simpleng bagay. Kahit hirap kami sa pera at halos magkandakuba na silang dalawa sa kakatrabaho, masaya naman kami. Hindi naman kami sumasala sa pagkain. Hindi rin naman ako salat sa pag-aaruga nila. Pero maagang nabiyuda si mama nang maaksidente si papa. Tuwing pinanghihinaan ako ng loob, lagi kong binabalikan kung paano nakayanan ni mama na palakihin ako nang siya lang mag-isa. Magta-39 na ako this year. Ang paniniwala naming mga Chinese, malas ang number 9 para sa mga babae. Kaya sari-saring ritual ang ginagawa para matanggal ito. Para sa akin, lahat gagawin ko. Magkaroon lang ng katahimikan ng buhay ko.